Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Una sa lahat ay isang magandang araw po sa mga masusugid na taga-subaybay ng inyong channel. Siya nga pala ako si John Ross, 29 years old at kahit na physically disabled ay isa ko sa mga nagpapatakbo ng aming maliit na bake shop na siyang negosyo ng buong pamilya. Isa nga pala ako sa mga masugid na taga-subaybay ng inyong programa. Sa totoo lang ay hindi ako palakinig ng radio o palanood ng TV pero simula nang madiskubre ko ang inyong YouTube channel sa pamamagitan ng aking kaibigan ay nagustuhan ko ito. At naging madalas na ang aking pakikinig sa inyo. Dahil sa pag-uudyok ng aking kaibigan at ng aming kasambahay ay napagpasyahan kong ibahagi sa inyong mga taga-subaybay ang aking buhay. Hindi ba kasing romantic ang aking istorya kumpara sa karamihan ng inyong mga letter senders? Ay naniniwala akong kapupulutan po ito ng aral. Lalo na sa mga taong nabiyayaan ng angking kagandahan o kakisigan. Papa Dudut, tama pala ang kasabihan kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa ay siya ring gagawin sa iyo ng iba. Sa puntong ito ay aaminin ko sa inyo na naging masama ang aking ugali noon. Naging mapanghusga ako noon ng kapwa. Naging mayabang at naging overconfident sa sarili. Palibhasa kasi na ayon sa mga taong nakapalibot sa akin ay taglay ko noon ng aking angking kakisigan na minimithin ng mga babae. Hindi ko makakalimutan noon na binansagan akong campus heartthrob sa aming eskwelahan noong high school at naging Mr. University noon namang college. At dahil varsity player din ako noong college ay parang celebrity ang touring sa akin ng aking mga kaeskwela. Damang-dama ko ang paghanga sa akin ng mga kolehiyala. At ang pagkainggit sa akin ng mga kapwa ko lalaki. Dahil nga sa aking taglay na kakisiga noon ay naging mapili at mapaglaro ako sa mga babae. Sinamantala ko noon ang paghangang ibinibigay nila sa akin. Isang araw habang nagpa-practice sa gym ay napansin kong pinagtitinginan ako ng mga kolehiyala at mga baking estudyante. Baka sa kanilang mga mata ang labis na paghanga at pagnanasa. At bilang crush ng bayan, sinamantala ko na lamang ang mga compliments na natatanggap ko. Pero Papa Dudut, that time kahit maraming magaganda sa aming university ay hindi ko sila pansin. Maliban kay Aubrey na inaamin kong patay na patay ako noon. Wala pa ba si Aubrey, Rick? Tanong ko sa aking kaibigan habang kakatapos lang ng warm-up exercise namin. Gawi kasi ni Aubrey na bisitahin ako sa gym habang nag-iensayo. Siya ang nagiging inspirasyon ko kaya palagi akong 2 or 3 point shooter sa basketball. Wala pare, sagot sa akin ni Rick. Baka nasa klase niya. Walang klase ng ganitong oras si Aubrey. Actually, pag ganitong oras, nandito siya sa practice natin para manood. Ang sabi ko na lamang. Nakaramdam ako ng kaunting lungkot ng mga oras na yon dahil for the first time ay wala ang aking inspirasyon. Kayo na ba ni Aubrey? Usisa sa akin ang aking kaibigan. Not yet pero malapit ko na siyang mapasagot. Mark my word Rick,
mapapasakin din si Aubrey. Baka one of these days, magulat ka na lang at kami na. Buong pagmamalaki kong sagot sa kanya. Hanip ka John Ross. To the highest level talagang self-confidence mo. Natatawang banat sa akin ni Rick. Pero aminin kong totoo naman na noong mga panahong yon, walang babae na hindi nahuhulog sa aking charm. At hindi exception doon si Aubrey. Sa kabilang banda, Papa Dudut, that time normal na lang sa akin na araw-araw may mga babae, lalaki, bakla o tomboy na nagpapapicture o nagpapaselfie sa akin. Part yon ng aking pagiging most adorable man in the campus. Madalas din akong makatanggap ng regalo mula sa mga fans and admirers ko. At isa sa mga pinaka-consistent na admirers ko ay si Sanya. Pero Papa Dudut, I must admit na noong time na yon I was so disgusted at her. Hindi kasi siya maganda at sexy. Alam kong kasalanan ang mamintas, pero that time wala sa bukabularyo ko ang magkaroon ng girlfriend na mataba, pandak at may team. Ganun pa man, kahit na hindi ko siya pinapansin, ay patuloy pa rin siya sa pagpapapansin at pagbibigay ng mga regalo sa akin. Siya rin ang nangunguna sa pag-cheer sa akin at sa buong team. Speaking of the devil pre, si Sanya, papalapit sa atin. Bulong sa akin ni Rick sabay turo kay Sanya sa pamamagitan ng pagnguso niya. Mukhang may dala na naman siyang pagkain para sa iyo. Kumusta John Ross? Kumusta Rick? Bati sa amin ni Sanya. Abot hanggang tenga ang ngiti niya nang magkatinginan kami. Okay naman kami ni John Ross, kakatapos lang ng training namin. Sagot ni Rick. He's trying to be nice dahil nasa public place kami. Pero deep inside alam kong nasusuka siya na makita si Sanya. Napasyal ka rito Sanya. Usisa ko sa kanya. Kung si Rick nagawang makipagplastikan, ako ay hindi ko kinaya. Hindi ko maitago ang aking disgusto sa babaeng kaharap namin. Samantala alam kong napansin yon ni Sanya pero nagpatay mali siya lamang siya. Nabalitaan ko kasi na training nyo ngayon kaya napasyal ako. Saka nga pala, heto ang pagkain para sa iyo John Ross, baka nagugutom ka. Heto, sabi niya sabay bigay sa dala niyang paper bag na alam kong naglalaman ng mga pagkain. Busog pa ako, sabi ko na lang sa kanya at nagpatuloy sa aking ginagawa. E di kainin mo na lang yan mamaya, heto tanggapin mo na. Talagang ininsist ni Sanya na tanggapin ko ang dala niya. At dahil maraming nakatingin noon sa amin ay si Rick na lamang ang umabot ng dala ni Sanya. Agad naman itong ibinigay ng dalaga sa aking kaibigan. Salamat Sanya, mahina kong sagot. At least hindi ako magmumukhang bastos. Hindi nagtagal ay nagpaalam sa amin si Sanya dahil may klase pa raw siya. Napadaan lang daw siya sa gym para ibigay sa akin ang dala niyang pasalubong. Kasabay din niyang umalis na rin ang ilang babae na kanina pang kilig na kilig sa akin. Buti naman at hindi siya nagtagal. Pabulong kong sabi kay Rick habang pinagmamasdaan ang paglayo ni Sanya. Ano bang pagkain ang binigay niya sa akin? Usisa ko sa aking kaibigan. 2 hamburger at isang regular size drink. Sagot ni Rick habang binibigay sa akin ang paper bag na naglalaman ng pagkain. Sa'yo na lang yan. Hindi mo to kakainin? Tanong sa akin ng aking kaibigan. Ayoko nga, baka may gayuma pa yan. Sa'yo na lang. Buong pagtanggi ko. Natawa si Rick. Tapos ipapakain mo sa akin. Ang galing mo din ah. Kung may gayuma nga yan, ayoko nga may love sa mukhang bakulaw na yon. Sabi pa niya sa akin. Napatingin ako sa kalapit na basurahan sa likod ni Rick. Di tapon mo na lang dyan sa basurahan sa likod mo. Suhestyon ko. Agad naman yung sinunod ni Rick at tinapon niya ang pagkaing ibinigay ni Sanya sa akin. Pare, ang lagkit ng tingin sa'yo ni Sanya kanina. Malakas yata ang tama sa'yo. Pangasar pa niya sa akin. She's not my type. Hindi ako pinanganak para maging boyfriend lang niya. Sabi ko. Hindi ko noon lubos na maisip na isang araw ay mamahalin ko ang isang tulad ni Sanya. Kung sa bagay, you have a point John Ross.
Hindi talaga kayo match ni Sanya. Gwapo at sikat ka sa buong campus samantalang si Sanya, alam kong kasalanan sa Diyos ang mamintas pero hindi ko talaga siya kayang pigilan. Parang nung nagsabog ng kagandahan ng Diyos sa mundo ay walang nakuha si Sanya ni isa. Ang sabi pa ni Rick na halatang nandidiri rin sa babaeng binansaga ng karamihan na beast girl. Kahit siguro siya na lang ang babae sa mundo ay hindi ko siya papatulan. Yun na lamang ang tangi kong nasabi bago ako bumalik sa gitna ng gym para mag-training ulit. Inaamin ko Papa Dudut naging malupit ang naging pagtrato ko kay Sanya. Madalas ko siyang binabaliwala ni minsan ay hindi ko pinansin ang atensyong ibinibigay niya sa akin. Palibasa kasi hindi siya ang tipo kong babae. Ang pamantayan ko kasi noon sa pagpili ng babae ay maganda, sexy, maputi at matangkad. Wala kasi ni isang katangian noon si Sanya. Samantalang si Aubrey nasa kanya na lahat ng pisikal na katangiang kinaiingitan ng mga babae. Ngunit naging manhid si Sanya sa mga pagbabaliwala ko sa kanya. Patuloy pa rin siya sa paglapit sa akin. Madalas pa rin siyang nagbibigay ng pagkain sa akin sa tuwing napapadaan siya sa university gym habang ang buong team ay nagtitraining. Natigil lamang ito nang malaman niyang girlfriend ko na si Aubrey. Dahil sa isa lamang ang university na aming pinapasukan ni Sanya ay hindi maiiwasang magkita o magkasalubong kaming dalawa. Ngunit sa tuwing mangyayari yon ay nakakaramdam ako ng pait mula kay Sanya. Kapag nakikita ni Sanya na magkasama kami ni Aubrey ay nababakas ko sa kanyang muka ang galit sa girlfriend ko. Madalas niyang sinisimangutan o iniirapan si Aubrey. Ang girlfriend ko naman ay gumaganti rin sa pamamagitan ng pagpaparinig at pagpapasaring kay Sanya. Nagpatuloy sina Sanya at Aubrey sa pagpapakita ng pagkadismaya sa isa't isa. Hanggang sa isang araw ay nagulat na lamang ako nang mabalitaan kong nagkakasakitan sina Sanya at Aubrey. Agad kaming tumungo ni Rick sa school cafeteria kung saan ay nagaganap ang away ng dalawang babae. Agad kong inawat si Aubrey habang ang kaibigan ko naman ay pinigilan at nilayo si Sanya. Maldita kang bakulaw ka, ang kapal na mukha mong angkinin si John Ross. Pues sa akin na siya no? Pahabol na sigaw ni Aubrey sa tinaguriang beast girl ng campus. Tama na yan, pag-awat ko kay Aubrey. Ano bang nangyayari? Bakit ba kayo nag-aaway? Tanong ko sa aking girlfriend. Si Sanya ang nagsimula. Bigla na lang akong inaway ng bakulaw na yan. Paawang sumbong sa akin ni Aubrey. Sinungaling ka Aubrey, pagtutol ni Sanya sa narinig mula sa aking girlfriend. Ikaw ang nagsimula ng gulo, maldita ka. May mancha yung blouse mo. Si Sanya bang gumawa nito? Concerned na tanong ko. Sinabuyan niya ako ng orange juice. Pagtatapat ni Aubrey. Hindi ko naman siya haharapin kung hindi lang siya tumitig ng masama sa akin. Tapos puro parinig sa akin yan kaya siya inagaw daw kita sa kanya. Napikon na ako kay Sanya kaya nag-react na ako. Sinungaling ka talaga. Ikaw nga ang puro parinig sa akin. Babaliktarin mo pa ako. Pagtutol ulit ni Sanya sa sinabing yun ni Aubrey. Pero hindi ko pansin ang pagtutol ni Sanya dahil para sa akin ay si Aubrey ang tama. Kaya sobrang nagalit ako sa beast girl na yon. Ano bang problema mo, ha Sanya? Bakit mo ba inaaway ang girlfriend ko? Dahil ba sa nagsiselos ka? Pagkatapos noon ay tumawa ako ng malakas. Wala akong pakialam kung sino man sa inyo ang nagsimula ng gulo. Ikaw Sanya, lumayo ka kay Aubrey. Wag na wag mong sasaktan ng girlfriend ko kundi mananagot ka sa akin. Pagpapatuloy ko. Halatang nasaktan si Sanya sa aking sinabi. Napaiyak siya. Galit ka kay Aubrey kasi siyang niligawan ko sa halip na ikaw? Komo siyang mahal ko sa halip na ikaw? Sabi ko pa kay Sanya na puno ng galit. Ang kapal mo naman Sanya na umasang mamahalin ka ni John Ross. Yang pangit mong yan mamahalin ka ng isang gwapo, ambisyosa ka. Dagdag pa na insulto ni Aubrey sa kawawang babae. Magising ka na nga sa katotohanan Sanya. Una sa lahat, hindi tayo bagay sa isa't isa. Pangalawa, hindi ikaw ang tipo kong babae.
Pangatlo, wala akong nararamdamang espesyal para sa'yo. Kaya huwag ka nang umasa na mamahalin kita. Hindi ako ang lalaking magpapaligaya sa'yo. Humanap ka ng katulad mo. So for God's sake, Sanya, layuan mo na kami ni Aubrey. Demand ko sa babaeng nanakit sa girlfriend ko. Pagkatapos ay tumalikod na kami ni Aubrey at sabay na lumabas ng cafeteria. Sumunod din sa amin si Rick, pero bago kami tuluyang makalabas ay narinig ko pang nagsalita si Sanya na puno ng galit. "Oh John Ross, gwapo ka nga. Pero kasing pangit ng girlfriend mo ang pag-uugali mo." Simula noon, Papa Dudut, hindi na ako ginambala pa ni Sanya. Hindi na rin siya nagpakita ng paghanga sa akin. Sa tuwing nagkakasalubong kami ay dead man na siya at hindi na rin siya tulad ng dati na fangirl. At ayos lang naman yon sa akin. Sa kabilang banda ay naging masaya din naman ang relasyon namin ni Aubrey. Bagamat may mga katangian siyang minsang nagpapaturn off sa akin, tulad ng pagiging materialistic, ay nagpapasensya na lamang ako at inuunawa ko na lamang siya. Dumating ang araw ng aming pagtatapos sa kolehiyo. Kasabay ko si Sanya na magmarcha sa graduation. Nagtapos si Sanya ng cum laude sa kursong nursing, samantalang business management naman ang sa akin. Hindi nakasabay sina Rick at Aubrey sa amin dahil may mga bumagsak silang subjects noon. Bagamat hindi nakasama sa graduation rites, dumalo pa rin si Aubrey para suportahan at batiin ako sa aking tagumpay. Simula noon ay wala na akong nabalitaan tungkol kay Sanya. In the first place ay wala naman akong pakialam sa kanya. Nag-concentrate na lamang ako sa pinili kong career. Balak ko sanang mag-manage na lamang ng aming bake shop, pero inalok ako ng trabaho ng isang insurance company bilang financial consultant at tinanggap ko yon. Doon ay sunod-sunod ang swerteng dumating sa akin. Pagkaraan ng isang taon ay na-promote ako sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Hindi nagtagal. Dahil sa pagiging matipid ko ay nakabili ako ng sariling kotse. Ngunit kung anong swerte ang dumating sa aking career ay siyang pagtamlay ng aking relasyon kay Aubrey. Simula nang makapagtapos ito ng mass communication at nakapagtrabaho sa isang advertising company ay lumamlam ang pakikitungo niya sa akin. Siguro sobrang busy na kami sa kanya-kanya naming trabaho ng mga panahong yon. Ngunit sinika pa rin naming magkaroon ng oras sa isa't isa. Kung nagkakaroon kami ng hindi pagkakunawaan sa isa't isa, ay ako na ang unang nagpapasensya. Hanggang sa isang gabi ay dumating ang isang pagsubok na siyang nagpabago ng takbo ng aking buhay. Nakatakda sana kaming mag-celebrate ng aming anniversary nang ma-involve ako sa isang aksidente. Nawala ng preno ang aking sasakyan at bumangga sa kasalubong na truck. Nagkamalay na lamang ako sa ospital at isang nakakatakot na katotohanan ang bumungad sa akin. Nakapakong may benda ang buo kong mukha maliban sa parteng mata at ilong. Nagpanik ako, Papa Dudut. Ano nangyari sa mukha ko? Tanong ko sa aking ama na nooy nagbabantay sa akin. Natalsikan ng mga basag na salamin ang mukha mo, John Ross. Nakabenday ang mukha mo dahil kaka-opera lang sa'yo kahapon. Maraming stitches ang sinagawa para maayos yung mukha mo. Sagot ng aking ama. Nakita ko rin si Rick sa loob ng aking kwarto at nakatingin at awang-awa sa akin. Akala ko'y doon na magtatapos ang lahat. Pero nagkamali ako dahil napansin kong wala na pala akong mga paa. Ang mga paa ko? Ano nangyari sa mga paa ko? Nag-hysterical na ako ng mga oras na yon. Napuruhan masyado ang paa mo, anak. Kailangan ng putulin, sabi ng doktor. Please anak, magpahinga ka muna. Kailangan mo magpalakas para makarecover ka kaagad. Mayak-iyak na pagtatapat ng aking ama sa akin. Hindi, nananaginip lang ako. Please tell me nananaginip lang ako. No, hindi maaari ito. Sobrang hysterical na ako that time, Papa Dudut. Agad namang lumabas si Rick sa aking kwarto at nagmamadali. Hindi nagtagal ay bumalik siya kasama ang dalawang babaeng nurse. Agad akong tinurukan ng pampatulog at ilang segundo lang ay nagdilim na ang aking paningin. Papa Dudut, hindi ko matanggap noon na isa na akong baldado. Di ko na inakala na sa isang iglap ay mangyayari sa akin ang bangungot na yon.
Wala akong ginawa noon kundi ang umiyak. Sa isang iglap kasi ay nawala ang aking itsura at ang aking pagkatao. Pagkatapos ng maligim na bangungot na yon ay nawala ang lahat sa akin. Trabaho, kasikatan, tiwala sa sarili at pag-asa. Pati si Aubrey ay iniwan ako sapagkat ayaw niyang matali sa isang baldado at walang silbing tulad ko. Hindi ko siya masisisi sapagkat mataas ang pangarap niya sa kanyang sarili at magiging hadlang lamang ako sa kanyang pag-asenso. Dumating ang pagkakataong kailangan kong harapin ang katotohanan. Nang tanggalin na ang benda sa aking mukha ay doon ko napagtanto na nawala na ang dati kong kakisigan at napalitan ito ng isang nakakatakot na halimaw. Napayak ako dahil sa sobrang panlulumo, Papa Dudut. Paano ba naman kasi ang dating kilalang campus heartthrob at Mr. University ay isa na ngayong kapatid ni Frankenstein? Ay mali. Mas gwapo pa pala si Frankenstein ng isang paligo. Pangit na nga ako, baldado pa. Walang silbi. Kahit siguro ikaw, Papa Dudut, baka matakot ka rin sa itsura ko kung sakaling magkita tayo ng personal. Simula noon ay nagkulong na ako sa aking kwarto. Nagbago ang aking pag-uugali. Naging mainit din ang aking ulo. Sa kabilang banda ay madalas mag-hire ng private nurse ang aking ama para mag-alaga sa akin. Ngunit dahil sa madalas sa kanila na ibabaling ko ang aking galit ay hindi sila tumatagal sa akin. Kakalis lang ni Amelia nung isang araw. Ano bang pinaggagawa mo sa tao? Takot at takot siya sa iyo. My God, John Ross. Kung palagi kang ganyan ay walang nurse na magtatagal sa iyo. Sermon sa akin ng aking ama. Sinabi ko ba sa inyo na mag-hire kayo ng nurse para sa akin? Hindi naman, di ba? Kayo lang ang nagpupumilit. Hindi ko kailangan ng tagapag-alaga. Reply ko sa kanya. O sige, hindi na ako mag-hire. Pero tingnan mo yung sarili mo sa salamin. Sa palagay mo, mabubuhay ka ng walang tagapag-alaga? Maghugas nga lang ng puwit mo, hindi mo pa kaya eh. Huwag ka nang magmatigas pa, John Ross. Sa ayaw o sa gusto mo, magkakaroon ka ng tagapag-alaga. Totoo ang sinabi ng aking ama. Sa aking kalagayan, kakailanganin ko talaga ng tagapag-alaga. Masakit yon para sa akin dahil yung dating campus heartthrob ay isa na lamang walang silbing nilalang. By the way, narito na pala ang bagong nurse na kapalit ni Amelia. I know kilala mo siya. Sabi ng aking ama sabay send niya sa babaeng nakasuot ng puting pang nurse na damit. Pasok ka, iha. Nagulat ako nang makitang palapit ang isang pamilyar na mukha. Sanya? Gulat na gulat kong sabi. Hindi ako makapaniwala na magkikita ulit kami pagkatapos ng mahabang panahon. Nahihiyang ngumiti sa akin si Sanya. Kumusta, John Ross? Hindi ako makasagot sa pangungumusta niya dahil hindi ako makapaniwala na magkikita ulit kami at sa pinaka-lowest point pa ng aking buhay. Si Sanya ang bago mong nurse, anak. Tutal naman matagal mo na siyang kakilala. Maging mabait ka sa kanya, sabi sa akin ng aking ama. Huwag po kayong mag-alala, sir. Ako na pong bahala mag-alaga sa anak ninyo. Paggarantiya ni Sanya sa aking ama. Papadudot sa puntong yon, nakaramdam ako ng hiya. Nanumbalik ang lahat ng mga masasamang ginawa ko noon kay Sanya. Ito na siguro ang ganti sa akin ng tadhana. Yung dating inapi ko ay siyang tagapag-alaga ko sa ngayon. Sinasabi ko na sa inyo hindi ka tatagal sa akin. Masungit ako. Seryoso kong sabi sa kanya. Pero hindi nagpatinag si Sanya. At sa halip ay nanatiling kalmado pa rin. Ano ngayon? Besides, hindi naman ikaw ang boss ko kundi ang papa mo. Kung gagawa ka naman ng kalokohan sa akin, isusumbong na lang kita sa papa mo. Nagbago ka na, Sanya? Sabi ko habang malungkot na napayuko matapos matanaw ko sa katapat na salamin ang kalunos-lunos na kalagayan ko sa wheelchair. Hindi ako nagbago, John Ross, ang sabi ni Sanya habang lumalapit sa akin para itulak ang wheelchair ko. I am the same Sanya
na nakilala mo nung college. Hindi mo lang kasi ako madalas pansinin noon kaya akala mo ay nagbago na ako. Siguro masaya ka na at nakita mo ko sa ganitong kalagayan. Nakarma na ako sa kanya. Sabi ko at halos maiyak na ako ng oras na yon. Kinalimutan ko na yung nangyari sa atin noon. At kailanman, hindi ako naging masaya na makita ang isang taong nasasadlak sa kanyang sitwasyon. Sinubukan niya akong i-comfort. Handa ako maging kaibigan mo. Hindi ako kumibo sa sinabi niyo ni Sanya pero nagpatuloy ang pagtulo ng aking mga luha. Papa Dudut, hindi ko akalain na muli pa kaming magkikita at sa ganitong sitwasyon pa. Pero hindi na siya ang Sanya na nakilala ko dati. Malaki lang pinagbago ng kanyang itsura. Nadihamak na mas maganda kumpara sa itsura niya dati noong college pa lamang kami. Nawala na yung peace girl image niya. Ngunit kung nagbago na ang kanyang itsura ay hindi naman nagbago ang kanyang ugali. Mabait, maalalahanin at mahaba pa rin ang kanyang pasensya hanggang ngayon. Napansin ko rin ang pagiging mas masiyahin niya. Hindi ko napansin Papa Dudut na unti-unting nagbago ang aking ugali dahil kay Sanya. Dahil sa kanya ay naging masiyahin ako. Doon ko muling naranasan na tumawa lalo na kapag nagbabato siya ng mga jokes sa akin. Naging positibo na rin ang pananaw ko sa buhay nang dahil kay Sanya. Napansin din ng aking ama at ni Rick ang pagbabago sa ugali ko. At alam nilang si Sanya ang dahilan. Ako naman ay hindi naging kumpleto ang araw ko hanggat hindi ko nakikita o naririnig ang mga jokes ng aking tagapag-alaga. Minsan bumabalik sa aking alaala ang mga pambabaliwala ko noon kay Sanya. Ngayong nakilala ko siya ng lubos, pinagsisihan ko na ang mga panahong binaliwala ko siya. Kung maaga ko siyang nakilala ng lubos, siguro ako na ang pinakamasayang lalaki sa mundo. Madalas akong ilibot ni Sanya sa loob ng subdivision. Minsan lumalabas din kami ng subdivision upang bumili ng ice cream o kaya yung mga street foods sa kalapit na palengke at sabay kaming kumakain. Masayang masaya ako kapag kasama ko si Sanya hanggang sa tuluyang mahulog ang loob ko sa kanya. Samantala isang araw ay pinasya ni Sanya na ipasyal ako sa park sa labas ng subdivision. Doon ay nadat na naming maraming tao lalo na ang mga batang naglalaro sa kalapit na playground. Pero noong makita nila ako ay sari-saring panunukso ang inabot ko. Nakesyo mukha raw akong halimaw. Siyempre nasaktan ako deep inside although nagpasensya na lamang ako kasi mga bata yon. Uy ano ba kayo, magsitigil nga kayo. Kung makapintas kayo akala nyo kagwagwapo nyo at kagaganda. Ang papangit nyo naman. Narinig kong sinaway ni Sanya sa mga batang pasaway. Halika na nga John Ross, umalis na tayo dito. John Ross, umalis na tayo. Sabi pa niya bago itinulak ulit ang aking wheelchair. Masyado na ba akong pangit ha Sanya? Nasasaktang tanong ko sa kanya. Siyempre hindi no, wala namang pangit na tao. Lahat may kanya-kanyang kagandahan sa loob man o sa labas. At saka hindi naman ang paningin ang nagdidikta kung ano ang pangit sa maganda, kundi ang puso. Ang mga mata madaling malin lang dahil tanging panlabas lamang ang kanyang nakikita. Ngunit ang puso, nararamdaman nito ang panloob na kagandahan ng isang tao, sabi pa ni Sanya. Samantala nanatili lamang akong tahimik. Naalala ko tuloy yung mga panahong hinuhusgahan ko kaagad ang mga tao sa kanilang panlabas na itsura. Nagpatuloy naman si Sanya. Di ba may kasabihang beauty is in the eye of the beholder? Actually ang tamang phrase ay beauty is in the heart of the beholder. Kahit na anong ganda mo sa panlabas, kung walang nararamdaman sa iyo ang puso ng tumitingin, hindi ka pa rin niya makagugustuhan. Kaya kapag sinabi mo maganda ang isang tao, ibig sabihin noon ay gusto mo siya. Sorry Sanya. Sa puntong yun ay pinagsisihan ko na ng lubos sa mga nagawa kong kasalanan hindi lang kay Sanya kundi sa lahat ng mga taong hinusgahan ko. Matagal na kitang pinatawad, Diyos ang saksi. Ni minsan hindi ako nagtanim ng galit sa iyo no.
Yung mga nangyari sa atin, naisip ko isa lamang yung pagsubok para maging matatag ang ating puso. Wika ng aking tagapag-alaga na ngayon ay tagapagligtas ko na rin. Aaminin ko na kung hindi dumating ulit si Sanya sa aking buhay ay baka matagal na akong nagpakamatay nang dahil sa sobrang depresyon. Si Sanya talaga ang nagpapalakas ng loob ko. Papadudot ng mga panahong yon ay naguguluhan pa ako sa nararamdaman ko kay Sanya. Gulong-gulo ang isipan ko noon dahil sa kanya. Walang gabi rin na hindi ko naiisip si Sanya at sa tuwing natutulog ako ay niyayakap ko ang aking paboritong unan. At iniisip kong si Sanya ang niyayakap ko. Hanggang sa isang araw ay kumbinsido na ang aking puso at isipan na iniibig ko na nga si Sanya. Ngunit papadudot, hindi ko magawang ipagtapat yon kay Sanya sa maraming kadahilanan. Una, nahihiya ako. Pangalawa, naalala ko ang nakaraan namin ni Sanya at binabagabag ako ng aking konsensya. At pangatlo ay takot akong masaktan. Noong gwapo pa kasi ako ni minsan ay walang nagpasakit sa aking damdamin. Sa halip ay ako pa ang nananakit ng puso. Lahat ng babaeng matipuhan ko noon ay napapasagot ko. Pero ngayong pangit na ako, natatakot ako kasi alam ko na pinagbabayaran ko na ang aking mga kasalanan sa mga babaeng pinaiyak ko. Ayokong si Sanya pa ang magbibigay sa akin ng ganong sakit. Papadudot, matagal kong kinimkim ang damdamin ko kay Sanya. Hanggang sa umapaw na ang aking puso at napagdesisyonan ko nang ipagtapat kay Sanya ang aking espesyal na nararamdaman para sa kanya. Ngunit bago pa ako magtapat ng aking pag-ibig, ay narinig ko si Sanya na may kausap sa phone. Talagay, papakilala mo na ako sa parents mo? Pag-uusapan na ang kasal natin? Sa wakas, matagal ko nang hinihintay na makasal sa iyo, Jared. Sige, dadalhin ko na rin sina Ma at Pa. Okay, ingat na ha. I miss you. I love you too. Nang marinig ko yon, parang sinampal ako ng katotohanan. Ang karma nga naman, magaling tsumempo. Sa dinami-dami kasi ng babaeng pwedeng makasakit sa aking damdamin ay si Sanya pa. Nung nalaman kong may ibang mahal si Sanya ay gumuho ang mundo ko. Hindi ko makakalimutan ang eksena noon na nakaharap ako sa salamin. Pinagmamasdan ko ang aking sarili habang nakaupo sa silyang digulong. Doon ko napagtanto na talagang sinisingil na ako ng tadhana sa mga kasamaang nagawa ko. Umiyak ako ng umiyak noon. Ganon pala kasakit ang mabigo sa pag-ibig. At doon ay nauunawaan ko na ang nararamdaman ni Sanya noon. Papadudot, simula nang matuklasan kong may ibang mahal si Sanya, ay tinalikuran ko na ang mundo. Pinabayaan ko ang sarili ko at hindi ako kumakain at madalas akong magkulong sa aking kwarto. At doon ay nagmumukmok. Si Sanya naman, bagamat walang alam, sa natuklasan ko ay labis na nagtaka at nag-alala para sa akin. Kaya minsan ay nagpasya siya na harapin ako at alamin kung ano ang nangyayari sa akin. Ano ba dyan, Rose? Bakit mo ba ako pinapahirapan ng ganito? Tanong ni Sanya sa akin na may halong pag-aalala. Dahil sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. Kung ano-ano na lamang ang nasasabi ko. Nandito ka dahil gusto mong gumanti sa akin? Ibinabalik mo sa akin ang mga sakit na ibinigay ko sa iyo noon? Naiiyak kong sagot sa kanya. Gumanti? Hanggang ngayon pa rin ba iniisip mo pang gumanti ako sa mga ginawa mo sa akin noon? Naguguluhang wika ni Sanya. John Rose, hindi ako ganong klase ng tao. Kahit kailan hindi ko inisip na gumanti sa iyo. Kung naisip kong gumanti, edi sana noon pa. Siniraan na kita sa buong campus. Sinira ko ang buhay ninyo ni Aubrey. Kaso hindi ko ginawa yun kasi mahal kita noon. Dagdag pa niya. Muli ako nagtanong sa kanya. Hindi ko alam kung makakaya ko bang marinig ang magiging sagot niya sa akin. Mahal mo pa ba ako, Sanya? Hindi nakasagot si Sanya, alam ko na ang ibig sabihin noon.
Sa pagkakataong yun ay hindi ko na napigilang humagulhol. Oo, minahal kita pero noon yun. Nung araw na sinabi mo sa akin na kahit kailan ay hindi ka iibig sa katulad kong hindi na biyayaan ng magandang itsura, nag-isip ako ng maraming beses. Baka nga imposible ngang mahalin ako ng isang katulad mo. Masakit sa akin noon pero pinilit kong kalimutan ka at muling bumangon. Hanggang sa naliwanagan na ang puso ko tungkol sa nararamdaman ko sa iyo. Simple panghanga lang palang nararamdaman ko sa iyo dati. At hindi pala pagmamahal. Maaaring nabulag lang ako noon dahil mga bata pa tayo. Pero ngayon, nang muli tayong magkita, naramdaman kong muli ang pagmamahal na yon. Ngunit pagmamahal lamang ng isang kaibigan. Isang kapatid. I'm sorry John Ross pero kaibigan lang talaga ang turing ko sa iyo. May iba na akong lalaking mahal si Jared. Hindi man siya kasing gwapo mo pero sa kanya ko nakita ang katangiang hinahanap ko sa isang asawa. Sa susunod na taon ay ikakasal na kami ni Jared. Pag-amin ni Sanya sa akin na siyang tumusok sa sugatan ko ng puso. Pagkatapos ng pag-amin na yon ay nabalitaan ko na lamang kay Papa na nag-resign na si Sanya at tuluyan na niya akong iniwanan. Papa Dudut. Yun na nga siguro ang pinaka-weakest point ng aking buhay, ang iwanan ni Sanya. Nang mga oras na yon ay isa lang ang nais ko ang mamatay. Oo, tinangka ko magpakamatay noon matapos iwanan ako sa ere ni Sanya, buti na lamang at kagad akong nasaklolohan ng aking ama. Matagal din bago ako naka-move on sa muling pagkikita namin ni Sanya kasama na ang asawa niyang si Jared. Hilom na rin ang sugatang kong puso. Tanggap ko na hindi kami para sa isa't isa ni Sanya. Pero hindi ko sinarado ang pinto para kami ay maging magkaibigan. Sa puntong ito ay madalas pa rin kaming magkita ni Sanya at ng kanyang asawa. Madalas din nilang dinadala sa akin ang inaanak ko, kina Sanya at Jared na si Jethro, na kamakailan ay nagdiwang ng 2 taong kaarawan. Masasabi kong maswerte si Sanya sapagkat mabait na lalaki at responsable ang kanyang napangasawa. Minsan papadudot. Hindi ko maalis sa aking isipan ang mainggit sa kanila sapagkat masaya ang kanilang pamilya. Hindi katulad ko na parang walang pag-asa nang makapagtayo ng sariling pamilya. Tanging ang ama ko na lamang ang kasama ko sa buhay. Ang best friend ko namang si Rick ay naka-base ngayon sa Amerika at may sarili na ring pamilya. Ang restaurant naman niya ay naipasa na sa kanyang kapatid. Sa ngayon ay katulong ko ang aking ama at pinsan kong si Michael sa pagmamanage ng aming negosyo. Hindi na rin ako madalas na nagkukulong sa silyang digulong sapagkat sinasanay ko na ang maglakad muli gamit ang pares ng prosthetic legs. Although walang love life ay masaya naman ako sa aking buhay. Masasabi kong kontento na rin ako dahil dumami ang aking mga kaibigan bukod kina Sanya at Jared. At isa nga sa mga kaibigan ko ang nagkumbinsi sa akin na ibahagi ang aking kwento sa inyong programa sa YouTube. Papadudot, gusto ko lamang ibahagi ang mga natutunan ko sa bahaging ito ng aking buhay. Una, ang panlabas na kagandahan ay madaling maglaho. Ngunit ang panloob na kagandahan ay tumatagal, nananatili sa bawat puso ng tao. At pangalawa ay maging mapagkumbaba at igalang ang inyong kapwa-tao maging anuman ang kanyang itsura. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa akin. Naway maging inspirasyon at kapulutan ng aral ng inyong mga taga-subaybay. Ang istorya ng aking buhay. Lubos na nagpapasalamat, John Ross. Maraming salamat John Ross sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut YouTube channel bagamat dumaan ka sa matinding pagsubok. Masaya na rin kami dahil naka-move on ka na at maayos na ulit ang iyong buhay. Marami din kaming natutunan sa iyong kwento. Mga kaibigan, tulad ng sinabi at sinasabi ng karamihan, ang kagandahan o kagwapuhan ay hindi lang nakikita sa panlabas na anyo ng isang tao. Dahil meron ding tinatawag na inner beauty o kagandahang loob. Kung ikaw man ay nabiyayaan ng maganda o makisig na itsura,
Huwag sana nating itong abusuhin to the extent na mga hamak na tayo o tatapak ng ibang tao. Matuto tayong maging mapagpakumbaba dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay maisasalba tayo ng ating panlabas na anyo. Tandaan natin palagi na panandalian lamang ang panlabas na kagandahan, lilipas ang maraming taon at unti-unti ang mawawala, pero ang kagandahang panloob habang buhay tatagal yan sa iyong sarili at yan ang huhubog ng iyong buong pagkatao. Beauty attracts the eye, but personality captures the heart. Hindi panlabas na kagandahan kundi ang iyong magandang personality ang tunay na magpapadala sa iyo sa rurok ng tagumpay. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel para sa araw-araw naming upload ng mga nakakatakot na kwento. Likewise, hanapin din po ang Gianna Vlogs, ang aming pong family vlogs na weekly po ay sinisikap naming mag-post. Para maging updated po kayo ay mag-subscribe na kayo dyan. Sa lahat po ng mga listeners namin sa Spotify, maraming salamat at ganoon din po sa YouTube. Thank you very much sa inyong lahat. Hanap mo ba'y manok na masarap? Lechon manok na lagi niyong babalik-balikan. Let's go na magpatumpik-tumpik pa. Siguradong enjoy lahat sa kapagkainan. Papadudod, lechon manok, iba ang lasa, iba ang sarap. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, ito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.